Kakaiba tong nangyayaring to kay Daddy Frankie ngayon. No? Dahil lang sa tumulong sila, dumami yung sumuporta sa kanila. Nakilala si Daddy Frankie, no? Nakita yung pagiging senseridad niya sa pagtulong, minasama pa ng ilan. Sorry sa taga DSWD, no? Alam naman po namin, no, na may mga batas patungkol dyan sa mga ganyan. Pero bakit po mas inuna nyo yung mga taong tumutulong, nakakatulong, kesa po unahin yung mga hindi natulungan nila Daddy Frankie at ng iba pang mga charity vlogger? Tanong ko lang po yun, no? Bakit po sila yung inuna nyo? Nasamantalang kung inyong iisipin, nakakatulong po sila sa inyo, no? Na mabawasan yung pakalat-kalat sa kalye. So, okay, rarasunin niyo siguro na nagagamit sila, no? Nagagamit sila yung kahirapan nila na i-exploit. May punto naman po kayo, no? Na-exploit, totoo yan. Pero hindi nyo po naisip na nung sila po ay in-exploit, ano po yung nangyari sa buhay nila? Example natin po, no? Si Oliver. Nabanggit ni Nanay Anseng na pinuntahan na sila before ng DSWD pero hindi nila naasikaso. Okay. May irarason kayo, di ba? Na hindi nakipag-cooperate sila Nanay Anseng during that time. Nabanggit po yan ni Nanay Anseng prior to sa isang content ni Daddy Frankie. Nung sinabi po yon nila Nanay Anseng, wala na kayong ginawa. Di ba? Hinayaan nyo. Kasi kung hindi nyo hinayaan, wala yan ngayon kay Daddy Frankie. At saka hindi yan naabot ng 20 years dun sa kulungan. Bakit po yun hindi ninyo pinalo up? Bakit? Kasi sasabihin niyo ay ayaw na ng mga makipag-cooperate ng mga magulang eh. Ay ng mga relatives eh. Pero di ba yun yung trabaho ninyo? Sagipin sila kahit na nandiyaraan yung mga relatives. Kasi po kayo yung gobyerno. No? Kayo po yung nakakaalam. At kayo rin po yung pwedeng magpaliwanag sa pamilya nila. Pero bakit hindi niyo po ginawa? Ako po yung nagtatanong lamang. No? Nagtatanong lamang po ako. Example lang po si Kuya Oliver. So same thing with the rest. No? Si Junjun at saka si JR, maunawaan ko pa kasi walang relatives eh. No? Pwedeng sa inyo talaga. Pero yung katulad nila Tatay Calix, Bandam, no? Bakit po sila damay? Eh may mga tao naman po mag-aaruga sa kanila. At yun na nga po, 4 lang yan, no? 4 lang po yung nasa poder ni Daddy Frankie. I-compare nyo po sa ilang libo yung nasa lansangan sa buong Pilipinas. Bakit po pinag-initan ninyo yung 4 na kay Daddy Frankie? Hindi ko lang po tanong yan. Tanong po ng karamihan yan. Ng 1.59 million subscribers sa YouTube ni Daddy Frankie. No? O sige, give and take. 1 million na lang. Alisin natin yung 59K. No, doon na lang tayo sa 1 million. Tanong po ng 1 million na subscriber ni Daddy Frankie. Bakit po ganun? Sasabihin nyo, kasi nga, yan yung batas. O sige, yan yung batas. So, nasa batas ba ninyo na uunahin ninyo yung mga inaalagaan na dahil na-i-exploit, nagagamit yung kahirapan nila? Yun po yung irarason ninyo. Paano po yung mga nasa lansangan? Kasi hindi naman sila na-exploit eh. Kaya hayaan na lang natin sila dyan. Ganun po ba yun? Nagtatanong lang po ako, no, wag po sanang sumama ang loob ninyo, mga sir, mga ma'am, no, sa kay Sir Gatchalian, yung pinaka-head ng DSWD. No, pasensya na po sir, mga mama. Nagtatanong lang po ako kasi hindi po namin mapakiwari eh. No? Lahat naman po kami
na mga nakasunod sa charity vlogger, katulad kay Daddy Frankie, kay Tekram, kay Pony Alde, lahat po kami aware na sila po ay naiba-vlog. Nai-exploit. Kung yan po yung term na gusto ninyong sabihin, gamitin. Nai-exploit. Sige. But as they were exploited, ano po ba nangyayari? Natutulungan po sila, di ba? Hindi naman binubulsa ng mga vloggers yung mga kita lang nila eh. Siyempre, kailangan nilang gumastos. No? Kailangan nilang gastusan yung kanilang pang-araw-araw din. O since may revenue, di ba? Doon nila kukunin. Kung tayo po maghihintay pa ng mga milyones ang pera, mga millionaire na kusang tumulong, no? Na hindi na nila kailangan mag-vlog dahil may milyon-milyon na sila. No, dahil they can't help, no, without taking videos or exploiting their being poor. Kung maghihintay po tayo niyan, baka po sa 10 aalokin, no, sasabihan namin, baka isa diyan alanganin pa. Pasensya na po, no, sa mga taga DSWD. Kasi yun po yung pinagtataka namin eh. No? Bakit ganun na lang yung panggigipit ninyo? Matatawag na panggigipit na yan eh. Di ba? Or, nahihiya lang kayo kasi binibigyan kayo ng pondo, walang nakikita? Hindi naman po ganun eh. Ako po, aware po ako kasi may alam ko, nakikita ko sa Facebook page ninyo, yung mga tinutulungan ninyo. And that's good. Di ba? At saka yung mga nagbibigay naman po kay Daddy Frankie, hindi niya naman po hiningi yan. Kusang binigay po ng mga OFW nating mga kababayan yan at ng mga taong medyo nakakaluwag. At hindi naman po monthly yan eh. No? Hindi naman po sila obligated na magbigay buwan-buwan. Bakit po sobrang issue sa inyo ngayon yan na pinangangalandakan ninyo yung batas? No? Nasa batas din po, no, na dapat pangalagaan nyo yang mga yan. Eh yung nasa puder nga po ninyo, medyo hirap na kayo dahil sa kakulangan ng budget. Bakit yung mga ganyan? No? Hindi naman po makatwira na lagi nating igigiit yung batas na alam natin na may butas pa yung batas natin. Sasabihin nyo, so, gagayahin. So, ibig sabihin, hindi na natin pa-implement. Hindi po, pa-implement ninyo. Pero, unahin nyo muna yung hindi pa nakukuha sa lansangan. No? Hanggat hindi nyo po nauubos o nababawasan to a certain level, no? Yung dami ng mga nasa lansangan na yan, sana po, give some leniency sa mga katulad nilang mga vloggers. Nakita naman yung sincerity to help yung mga kababayan natin. No? Ito po ay hindi ko ng sentimiento, mga sir, mga ma'am sa DSWD. No, sentimiento po to ng 1 milyon na subscriber ni Daddy Frankie. Kasi nakikita po namin, nararamdaman po namin yung sincerity, no, na pagtulong ng Team Daddy Frankie sa mga taong yan. Oo, kumita sila. Even Daddy Frankie admitted that. Pero saan ba napunta? No, si Ate Nida may bahay, pinababahayan. Si Kuya Oliver, pinababahayan. Si Teacher Mary Jane, nabigyan ng motor. Sabihin ninyo, ay mas malaki yung kinikita nila. Yes, malaki po. Totoo yan. No? I can attest to that. Malaki po talaga ang kinikita nila dyan. Kahit na hindi sabihin ni Daddy Frankie. No? Pero saan po ba napupunta? Diba? Family Reyes. Oh. Huwag naman po sanang ganyan. Ano? Kasi nawawalan tuloy lalo ng tiwala ang taong bayan, no, sa mga ahensya na
tingin namin lahat ay dapat tumulong. Kasi nakikita namin, kung malinis po talaga ang hangarin ninyo, bakit po hindi ninyo sumulan sa lansangan din? No? Bakit po ninyo pinag-initan, pinag-interesan at inuna, no, yung mga inaalagaan ni Daddy Frankie? Yun yung sa amin, no? Yun po, sir, mga ma'am. Nakaka-dismaya, no, na may mga ganitong gumagawa, no? May mga ganitong tao na malinis yung hangarin sa ating mga kapwa na hirap sa buhay. Tapos, gigipitin ninyo because that's what the law says. Di ba? Oo, nanduro na tayo kasi batas yan eh. Dapat ipa-implement. Pero bakit? Bakit sa mga katulad nilang tao na alam ninyo na malinis yung hadikain? No? Eh, yun nga ma'am, ay pinakaano dito kasi mga sir, mga ma'am, ang dami pa dyan sa labas, oh. No? Ang dami pa. Wala pa po sa 1/8, no, ng populasyon ng mga nasa lansangan, street beggars, street dwellers, no? Ang dami pa po. Bakit si Kuya JR ilang taon doon sa isang parte ng Bulacan? Huwag niyong sabihin hindi nadadaanan ng DSWD yan. Nung time na yon, bakit hindi po ninyo kinupkup, hindi niyo kinuha? Nakita niyo po ba kung paano binalik-balikan ni Daddy Frankie ang tao na yan dyan? Sabihin niyo, nakita niyo naman eh, nung binlag, di ba? May mga nanood. Of course, may nanood. Kasi nakita namin yung buhay nila. Nakita namin yung dinadanas doon ni JR. Same thing with Junjun. Diba? Imposibleng walang yung lugar na yun ay bawal yung mga taga-DSWD. Diba? Yun po yung sa akin eh. Yun po yung aming tanong. No? Hindi ko lang inuulit ko po, hindi lang po yan tanong ko. Tanong po yan, no, ng 1.59 million. O alisin na natin yung 59,000. Yung 1 million na lang po ang nagtatanong. No? Bakit inuna ninyo yung mga may nag-aalaga na kesa sa walang nag-aalaga na nasa lansangan pa? Bakit hindi po yun ang inuna ninyo? Sige, diyan na lang sa kung nasaan yung lugar ni Daddy Frankie. No? O sige, Pangasinan, sa buong Pangasinan. Imposibleng yung 4 na nandiyaraan sa shelter ni Daddy Frankie lang ang may diferensya, ang inaalagaan, ang may ganyang case. Di ba? Huwag niyo sabihin na sa the rest ng lugar sa Pangasinan, wala nang katulad ng mga yan, wala nang pag-aalaga lang may problema sa pag-iisip, no? Walang mga nakatali sa bahay, walang mga nakakulong, no? Walang natutulog sa kalye, no? Yun po sa amin, yun yung pinagtataka namin. Kaya ko po, doon sa comment section po, makikita ninyo anong sinasabi nila. Ipunin ni Daddy Frankie lahat ng mga may problema sa pag-iisip, tapos ihatid na lang sa DSWD. Eh kasi kukunin nyo rin naman. Hindi po dito, alam, kasi yung magiging usapin kasi dito, no? Kaya ganyan yung ginagawa nila. Nagagamit nga, na-exploit. No, na-exploit. Yun yung lagi nilang sasabihin dyan. No? Kasi yun yung nasa batas. Nagagamit yung kahirapan ng ating mga kababayan para pagkakitaan. Yan po naman yung malimit na sinasabi. Kaya nga admitted ako na ginagamit sila eh. Totoo yun. Napagkakakitaan sila. Totoo yun eh. Totoo naman yun. Hindi natin maiaalis yun. No? Kasi may revenue talaga sa YouTube. Then, may mga sponsor pa.
And katulad ng mga nasabi ko sa previous vlog ko, no, na yung mga sponsor, nagbibigay din yan separately doon sa vlogger as a token of appreciation doon sa ginagawa ng vlogger. Totoo po yan. No? Pero tingnan nyo naman po kung paano binabalik. No, wag lang po kayo tumingin doon sa kinita, nang malaki yung kinita. Tingnan nyo naman po yung ibinabalik. At saka bago po kumita si vlogger diyan sa mga binavlog niyang yan, wala pong kasiguraduhan kung yan po ay magba-viral. No? Paano pag hindi nag-viral? Eh ginastosan na nila yon. Gumastos na sila doon. Nag-spend na sila ng oras doon. Ilang beses na nilang binalikan yan. Sa taas ng presyo ng crudo ngayon. Di ba? I-example na lang natin yung turnover ni Tekram kay Daddy Frankie. Gumastos sila doon. Di ba? Anong nangyari? Binablog ba nila? Did we hear anything? Di ba? Kinuha daw yun ng Rapid Tulfo in action. Katulad po ng mga ganong cases. Gumastos po sila doon. But did they earn something? So yun din po sana tingnan ninyo, no, na hindi po lahat ng binablog ng mga charity vlogger ay nagba-viral. Pero po, hindi natin alam kung magkano na po yung ginastos nila sa mga yon. Di ba? So, maaaring yung ginastos nila doon, yung kinita rin nila doon sa ibang nag-viral eh. So, same thing. Di ba? Sana po makita natin yung ganong sitwasyon, no? Hindi po yung puro na lang kasi dapat trabaho ninyo yan, no? Pwede niyo sabihin yan kasi trabaho po namin to eh. Tsaka ito po yung sinasabi ng batas. Kami po, no, DSWD po talaga ang dapat na mga laga dyan sa mga yan. Okay, fine. Naintindihan namin yun. Naintindihan ni Daddy Frankie yun. Kaya nga binigay sa inyo eh. Ang tanong ko, bakit nyo po inuna yan? Ngayong ganyang mayroon na nag-aalaga. Paano po yung mga nag-aalaga sa lansangan? Bakit hindi nyo po inuna yun? Di ba? At yung mga yan, hindi lang naman isang beses pinuntahan ni Daddy Frankie yan. Tsaga ang pinairal dyan ni Daddy Frankie. Dahil sa kagustuhan niyang Team Daddy Frankie na matulungan sila. Yun po yun, no? Yun po yung sinasabi kong sincerity na nakikita ko sa mga vloggers na yan. Tekram, Daddy Frankie, and Pony Arte. Nakikita ko po yung kanilang devotion on helping these people. No? Kung ganon yung interpretation naming nanunood sa kanila, no, na kailangan munang i-vlog, i-exploit yung kahirapan nila para matulungan sila, be it. Kasi wala naman nangyayari sa kanila kung maghihintay tayo sa gobyerno, di ba? Kasi busy sila doon sa flood control project at saka sa impeachment ni Inday Sara. Di ba? Oh. So, hihintayin natin matapos yung mga flood control, yung impeachment. Eh, nandiyaraan naman yung DSWD, di ba? Pero bakit po hindi kumilos? No? Inuulit ko po, alam ko ako po mismo, nakikita ko yung ibang ginagawa ninyo. Di ba? Pero sana intindihin nyo po, kayo, may mga branches kayo. Di ba? Pero bakit wala kaming nakikita? No, bakit ngayon lang pala nagpakita? Na kung kailan, no? Kilala na si Oliver, kilala na si Bandam, kilala na si JR, si Junjun, si Ate Nida. Bakit sa ngayon nyo lang kinukuha? Kasi kilala na nga. Ganun ba yun? No? Kaya tuloy may mga nagsasabi, no, sa comment section. Ito po hindi ko sinasabi. Tignan nyo po yung comment section ng lahat ng upload ni Daddy Frankie. Ano ang sinasabi ng mga comment doon? Baka umaasa kayo na bigyan kayo or yung mga sponsor sa inyo magbigay. Ang pagkakaalam ko po, hindi pwede. Dahil may pondo po kayo. Di ba? May pondo ang gobyerno coming from national government. Di ba?
So, hindi po maalis na ganun yung isipin. No? Iyan po yung pinagtatakahan namin. Hindi lang ako. No? Hindi lang po ako. Masyadong, kahit si Daddy Frankie, no, may sama siya ng loob, nabanggit niya. Kaya lang, yun nga may batas Pero, tulad pa rin ng sinasabi ko, walang problemang ipa-implement yung batas. Pero oras na pina-implement nyo yan, kaya nyo bang ibigay yung binigay ni Daddy Frankie sa 4 na yan? Alam nyo ba kung anong plano ni Daddy Frankie sa 4 na yan? Katulad ni JR at saka ni Junjun. I don't know if nakita na nila Daddy Frankie yung mga kamag-anakan niya. Anong gagawin niyo po dyan sa shelter? Patuloy niyo po bang hahanapin yung mga relatives nila? Kasi kahit na hindi masyadong naiba-vlog nila Daddy Frankie yung dalawa na yan, for sure, hinahanap nila kung nasaan yung mga kamag-anakan niya. Inulit ko po sa DSWD, no, Sir Ma'am. Hindi po para siraan kayo, tirahin kayo. No? Nagtatanong lang po ako. No? Ano po yung plano ninyo ngayon kay JR at saka kay Junjun? Kay Bandang? Si Tatay Calix na lang po, kailangan po niya ng close monitoring. Sana man lang, yan po pinatawad niyo muna. Ano po yung assurance na katulad ng sinabi ni Daddy Frankie? Minomonitor every 2 hours yung pagpapatak sa mata niya. I hope nagagampanan niyo yun kasi kinuha ninyo yung responsibilidad dahil sabi niyo nga, trabaho niyo yan And we are hoping na talaga pong nagagawa niyo yan. No? Masyado nyo po kasing sinesensationalize yung sinasabing nagagamit, na-exploit. Tignan nyo naman po sana kung paano gumagana yung gobyerno natin. No? Let's be real po. No? Kayo po mismo sa DSWD, alam po ninyo, sorry, may nag-subscribe na naman. Lindsay Parhado subscribed to the channel. Kayo mismo, alam ninyo, kulang ang pondo ninyo. Diba? Kapos kayo sa pondo. Kaya nga kung ano-anong mga ginagawang mga additional support, diba? Pero kapos pa rin. Kasi aminin nyo sa hindi. No? At yan po ay bukas na libro na dito sa Pilipinas kung ano yung nangyayari sa mga budget. Diba? Pinag-usapan na, pinagdebatihan na po yan. So kaya kayo mismo alam ninyong kapos yung budget ninyo. Diba? So, sana po, maging appreciative na lang po kayo sa mga katulad nila Daddy Frankie. At sa iba pang mga charity vlogger na ang puso ay nanduroon sa pagtulong, hindi para magkalaman yung bulsa. No? So, I hope na kahit papano, mabigyan pa rin ng chance si Daddy Frankie na masilip, mabisita, mamonitor yung mga taong yan. Kasi for sure, may mga viewers, sponsors, supporters ni Daddy Frankie na magtatanong sa mga yan. And we hope na pagbibigyan niyo po sila ng kahit wala na pong video kasi sabi niyo nga bawal. Mabigyan niyo at makita ni Daddy Frankie yung kalagayan ng mga yan. Kasi po, naging parte na sila ng buhay ng karamihan dito, lalo na yung mga OFW. Dahil sila po yung naging libangan, naging inspirasyon. Sila na po yung nagpalakas ng loob sa mga yan. Why I know? Because I'm one of those OFW once in my lifetime. So, inulit ko po, hindi po ito paninira sa DSWD sa kahit anong sangay ng ahensya ng gobyerno. Ito po ay
paparating lamang po sa inyo ng saluubin, no, ng 1,000,000 subscriber ni Daddy Frank. No, na kahit papano sa 1,000,000 na yan, may kapareho ng nararamdaman ko. Na kami po, na naging boses lamang po nila para iparating sa inyo yung sentimiento namin sa ginawa ninyo diyan sa mga beneficiary ni Daddy Frank. Hindi po kami bulag, hindi po kami nagbubulag-bulagan para hindi po namin makita at malaman na kumikita. No? Dahil yan po lagi ang sinasabi ng mga against sa mga charity vloggers. Pinagkakakitaan. Opo, ako mismo sinasabi ko kumikita sila. Lahat po na nagcha-charity vlogging, kumikita po yan. Oras na mag-viral. No? At kahit hindi mag-viral yan, kasi may mga sponsor na naniniwala sa kanila. Just like po ni Alde. Hindi man nagba-viral yung mga video niya, yung mga upload niya, pero meron po siyang mga sponsor na tumutulong doon sa tinutulungan ni Pony Alde. No? So, mahaba pa. Marami pa akong gustong sabihin. Kaya lang, baka ma-bored na kayo. No? So, yun lang po sana. No? Sana marinig. May makapanood. No? Ng mga taga-DSWD. And please, feel free, no, to comment on our comment section. Kahit po taga-TSWD po pa kayo. Sa akin lang po kasi, ito po yung sentimiento na. No? Alam naman po namin na may batas na nag-govern, no, sa mga katulad nila, na mga tinulungan nila Daddy Frank. Pero sana po, tignan nyo naman po yung sitwasyon. Pwede naman po kayong magtulungan eh. Di ba? Pwede nyo naman po silang i-assist kung ano man po yung pagkakamali nila. Diba? Kung may mali man doon sa sistemang ginagawa, correct it. Diba? Ang mahalaga po kasi dito, ang aim naman, iisa rin lang naman po ang aim ninyo, diba? Matulungan yung mga taong yan. So, bakit hindi kayo magtulungan? Bakit hindi nyo tulungan si Daddy Frankie para maitama niya yung mga nakikita nyong mali? Di ba? Pero kasi po, yung i-vlog sila, kagustuhan din po yan ng mga viewers. Dahil natutuwa po kami sa progresong nakikita namin sa kanila. Just like Kuya Oliver. Sino po mag-aakala na ngayon ganyan siya? For 20 years na nakulong siya. Di po ba? So sana po doon medyo kakitaan niyo po sana yun ng katuwaan, kagalakan sa puso ninyo na despite of what happened to him, naka-recover siya. And it happened because of Daddy Frankie at ng mga taong nakasuporta sa kanya. Okay? So, yun lang po, and usual lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.